sakit pala nun, no? Shoutout sa mga sawiyang puso dyan, guys. Pero anyway, let's go. Hello Kathleen fans, sobrang touching nga nito mga kasombreros ha. Dito kasi no, pinost ng Alden Trendsetter. Sabi niya dito, after 2 months of pouring his heart into every role, mapa-actor, no, referring to Alden mga kasombreros, brand ambassador, entrepreneur, producer, director, advocate, and CEO, Alden Richards is finally spending time with people who matter to him the most. In the quiet moments away from the spotlight, this is where he finds his greatest peace, strength, and purpose. Because no matter how far and how fast he goes, his family will always be the best. His family will always be his home. His family will always be his everything. Alden, here's to your well-deserved rest, spending quality time with the purest and realest people in your life, and the kind of love that grounds even the busiest of hearts. Continue to collect priceless memories and moments with your family. So nakaka-touch ito mga kasos kasi tama no, nakarealize ako dito na sa sobrang busy ni Sir Alden, kaliwat kanan ng mga schedule, ng mga ganap mga kasombreros, kaliwat kanan ng mga flight no. Talagang ang agenda niya, yung booking niya everyday ay talagang nasabi mo nagkakasakit na nga siya dahil sa sobrang busy. Ay go na go pa rin si Pops Alden mga kasombreros. So nga no, talagang tayo rin natutuwa na siya in-enjoy niya yung kanyang bakasyon sa London mga kasombreros. And ito pa no, yung kanyang isang pinost sa Instagram mga kasombreros, itong nakahiga lang siya. This is all I need no, sabi niya ganoon mga kasombreros. Yung nakahiga siya, free siya mga kasombreros, sa isa yata ito sa sikat na landmark mga kasombreros sa London no, na kung saan ay parang ancient or lumang civilization yung setup dito mga kasombreros, na may mga baton nakapile sa kanyang likod mga kasombreros. And purely no, sky lang talaga, mga ulap mga kasombreros ang kanyang background. Napakaganda mga kasombreros. So tapos itong ay compilation ng mga pictures niya no, dun sa may London mga kasombreros. So sobrang touching lang talaga nito mga kasombreros. And then ito, next item natin yung kanyang prayer no. Of course, meron siyang verse of the day maliban sa prayer mamaya mga kasombreros. Sabi niya Galatians 6:2, carry each other's burdens, in this way you fulfill the law of Christ. Amen and amen. So tulungan no, ganun mga kasombreros, kung ano yung burden ng isa, kung ano yung dapat tulungan sa isa ay dapat tulungan mga kasombreros, kasi lalo na kapag kapatiran sa church no, we are fulfilling. Kasi nung sabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, you have to help, you have to serve one another, ganun mga kasombreros. And ang prayer niya of course no, sabi niya dito, Dear God, thank you for inviting me into deep connection and intimacy with you. As Psalm 139 verses 23 to 24 reveals, you search me and know me, desiring my heart to be fully open to you. I'm so grateful that you long to draw near to me, closer than my very breath. Please help me to seek you with all that I am, to quiet my soul and listen to for your voice. Search my heart, Lord, and lead me into a sweeter, stronger bond with you, rooted in your everlasting love. In Jesus' name, amen and amen. So, nakakatawa dito mga kasombreros kasi yung ating vlog, na yung bawat vlog natin ay punong-puno ng salita ng Panginoon, which is the very core, no? The very purpose of ating existence at buhay dito sa mundo, na kung sabi nga ni Sir Alden din, no? Hiram lang ang lahat, no? Yung kanyang fame, yung kanyang kayamanan, yung kanyang family, and so with us, no? Lahat ng pamilya natin, anak natin, yung ating career, hiram lang po lahat sa atin. So ang tanong, paano natin ginagamit ito para sa ikakadakila ng Panginoon? So napakalalim at saka napakaano talaga ni Sir Alden. So thank you so much sa reminder. And then ito, bago yun kay Ma'am Catherine mga kasombreros, ubusin ko muna itong kay Sir Alden po. And nag-Instagram story din siya no, ng isang lalaki na nagbabike, si Maurice Ballerstedt no, parang isang foreigner siya. Tapos ang lupit niyang magbike mga kasombreros, kaya siguro na-inspire si Box Office King mga kasombreros. So can we hit 100 km per hour? So ito yung kanyang, grabe,
100 km per hour. Naku, grabe yan, Pops Alden, ha? Wag mong gagawin yung challenge na yan. Pero alam mo naman si Pops Alden, no? Talagang gustong-gusto na may mga adventure at saka bago na ginagawa, mga kasos. Grabe, ang bilis nito. 100 km per hour, mga kasambreros. Ang oras, 100 km. Grabe. So, naku po, ay gabayan nyo na lang po, mga kasambreros, or gabayan nyo lang po, Lord, si Alden sa kanyang mga advocacy or gagawin. And then ito, ang kulit ng senior na nito, mga kasambreros. So, corgi, no, yung kanyang aso, mga kasos. Pero ito po ay parang sa foreigner na video, tapos in-upload lang niya. Sabi niya dito, 4 signs your life is going great. So, Brady the corgi. So, yung aso, yung kanyang stress reliever at parating kasama dito, mga kasambreros, ng foreigner na ito. Number 1 daw, you have a dog. Number 2, a dog has you. And then number 3, mga kasambreros, you love a dog. Tapos, tatlo lang. So, tatlo, mga kasos, you love a dog. So, ang kulit lang, mga kasambreros, kasi nga, for daddy, no, si Pops Alden, mga kasambreros, kagaya ni for mommy, Catherine, Catherine Bernardo, mga kasambreros. So, ayan po, no. And then ito, next item natin. So, isasalang ito shoes niya, mga kasambreros, no, in Instagram story din niya. Nakakulay puti at saka nakamedyas ang inyong phenomenal box office Cinema King. So hindi ito yung kapareha ng shoes ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, kasi yun po ay parang gym shoes, mga kasambreros, or workout shoes. And then ito, next item natin is sama ko tong kay Riza at saka kay Angel na picture nilang dalawa. So Instagram story ito, no, ni Ma'am Riza Fulkerson. So ang ganda ng dalawang mag-ate na ito, mga kasambreros, no. Pero parang pauwi na sila, mga kasambreros, siguro nagre-ready na sila para bumalik sa Pilipinas, mga kasambreros. So malalaman natin bukas yung mga kaganapan pa at bagong update sa kanilang flight, mga kasambreros, ha. And then and then ito, next item natin. So ang Alpha Pro dog food, mga kasambreros, ay naglabas, no, ng kanilang panibagong patalastas or endorsement video. Sabi dito ay kapet bahay alert. Panatilihing tuyo at malinis ang mga paws nila or yung kanilang mga kuko, mga kasos, o paa. Pakainin sila ng Alpha Pro dog food. So yan po ang sabi dito sa bagong short endorsement or advertisement video ni Pops Alden with his brand Alpha Pro, mga kasambreros. And then ito, si Catherine naman ay nag-post, no, ng yung kanyang Catherine admin, no, Catherine Holics, mga kasambreros, nag-post na mga pictures ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, no. Isa dito may pagkain siya, tapos flowery yung kanyang yung kanyang damit, mga kasambreros. And then yung isa parang Eurotex yata ito, nakakulay light blue, na paboritong kulay ni Sir Alden, mga kasambreros, ha. Kasambreros, ha, parang ewan to 6 sombrerong Dennis. So actually the receipt na sa ating Kathleen items. And then ito pala, no, sorry. So ito, mga kasambreros, sayang itong kanyang shout out na nakakatawa. So hindi ko ito nabigyan ng emphasis or hindi ko napansin. So sabi niya dito ay shout out sa mga pusong sawi, sabi niya. Ang sakit daw, sabi niya ganon. Pero yun nga, no, we have to move on, let's go, sabi niya ganon, mga kasambreros. So ayun po, no, si Pops Alden. So okay lang yan, Sir Alden, ha. As long as we have God, and sa waiting season pa ang inyong box office Cinema King, ay happy lang, and then let's go. Alright, sila po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And today again is July 8, 2025, Tuesday po ng gabi, and sarado na po ang tindahan ni Kasambrerong Dennis. Blessed evening po sa bawat Kathlenatic and bawat kasombrero. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at sobrang saya po nito, mga kasambreros, ha. Ang title natin, Kakaibang Joy. Isaiah 9 verse 3, You'll make the nation great. You, God, will give them great joy. They will be glad before you, God, as with the joy of gathering time. And as men have joy when they divide the riches,
taken after a battle. So ito mga kasambreros ay yung Isaiah chapter 9 ay ito po yung prophesy no kay Jesus Christ na isisilang po ang Emmanuel, ang Messiah mga kasambreros. So ang Isaiah po ay isang book sa Old Testament, tapos ang birth or pagsilang mismo ni Jesus Christ ay sa New Testament sa Book of Matthew mga kasambreros, or sa four Gospels. So since he was already prophesied sa Old Testament pa lang na libro mga kasambreros, Jesus Christ is the fulfillment of the long time awaited Savior mga kasambreros, as sort of background. So ito po ay kakaibang joy, hindi po ito siya joy na Catherine Bernardo sa Hello Love Again mga kasambreros, or sa Hello Love Goodbye ha. Ito po ay more than kung yung joy na ito, yung gladness, yung grabing saya, grabing galak, grabing tuwa mga kasambreros. And by the way, ang joy po ay mas mataas na level, something na heavenly ang joy. Yung happiness kasi ay worldly no, parang shallow version, mas mababaw na version yung happiness mga kasambreros compared to joy or gladness or blissfulness mga kasambreros. So ang joy na ito ay more than winning a championship match, or more than kalayaan, more than having a baby mga kasambreros no, or more than passing a board exam for example, or bar exam for example. So more than that, sa joy na ito mga kasambreros, sabi ng Panginoon, He was declaring to Isaiah mga kasambreros ay bagaman ito ay nagpe-present no ng contrast between the increase of the nation and the joy of the people. So contrast siya kasi sabi dito, you will make the nation great no, sa ibang version ay pararamihin or increase, or crowd mga kasambreros, or mas marami ang population, or mas dadami ang population ng isang bansa. But there will be great joy mga kasambreros na ibibigay ng ating makapangyarihang Diyos na nasa itaas, living in the holy mga kasambreros. The verse suggests that that although the size of the nation has been multiplied, this has not resulted into a corresponding increase in joy. So hindi affected ang joy ng mga tao na ibibigay ng Panginoon dahil sa marami o dumadami ang population nga ng tao mga kasambreros. However, the latter part of the verse switches to a brighter tone. Nag-signal siya ng hope no, ng pag-asa, ng ng joy, ng kagalakan, ng saya, ng ibang level ng galak mga kasambreros na nagmumula sa heaven, nagmumula sa Diyos, as it compares the anticipated or actual joy of the people to the joy experienced during the harvest or when dividing spoils after a victory. So para kang di ba, pag nag-harvest talagang masaya. So sa mga farmers kasi kapag anihan na, yes, nandun yung excitement na meron tayong ani, meron tayong income, pero at the same time ay yung utang na babayaran dahil sa mga medicines, sa mga pataba, ay andun din po mga kasambreros. So lalo na kapag hindi sa iyo yung lupa, ikaw lang yung tenant, ikaw lang yung nagmi-maintain ng lupa, tapos lahat ng kapag ginamit para magkaroon ng ani ay inutang no, inutang yung binhi, inutang yung pero nagpapasalamat tayo kasi yung gobyerno ay nagbibigay din po no ng mga libreng binhi at saka pataba mga kasambreros. So this verse is situated in the book of Isaiah, a prophetic text in the Hebrew Bible or Old Testament mga kasambreros, ay sinulat no during 8th century BCE, traditional attributed to the prophet Isaiah. So sabi pa dito mga kasambreros sa verse natin, pwede itong interpret sa iba't ibang pamamaraan or ways. One common interpretation is messianic, anticipating the coming of a savior or Messiah who will restore Israel to glory and bring joy to its people. So kaya na-mention ko kanina mga kasambreros ay ito po yung time sa Isaiah chapter 9 mga kasambreros, yung ipapanganak na ang Messiah, si Jesus Christ mga kasambreros, the great Emmanuel, the Prince of Peace no. Sa verse 6 kasi yung nakalagay mga kasambreros, yung yung ipapanganak yung ating tagapagligtas or ating manunubos mga kasambreros.
This perspective is predominant in Christian theology but has roots in Jewish messianic expectations as well. Alternatively, the verse can be considered an eschatological promise, a future event in which the fullness of joy will be realized, possibly signaling an era in which the divine presence directly restores the nation. So, nandun yung kagalakan, and sometimes yung inner joy, yung inner peace, mga kasmeres, when you're praying to the Holy Spirit, yung taimtim na panalangin, yung nasa loob-loob mo, yung kagalakan, mga kasembreros. Kasi ang naibibigay ng Holy Spirit, ng Diyos, mga kasembreros, kapag nananalangin, iba yung satisfaction, iba yung fulfillment kapag nananalangin ka na alam mong yung presence ng Panginoon ay kasama mo when you pray. And nandun yung, kasi iba yung hindi mo ma-explain, mga kasembreros, sometimes kapag ikaw ay nananalangin and you're driven by the joy, no? Yung inner peace, inner calmness, inner sound mind, mga kasembreros ng banal na espiritu, ay parang hindi ka, you're contented, you're satisfied with the Holy Spirit or the joy that the Holy Spirit brings, mga kasembreros. And that's one of the purposes of God, na kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay satisfied or contented sa Diyos, ay hindi na tayo maghahanap ng ibang Diyos. Kasi yun ang mostly ng kasalanan ng tao sa Biblia. And even today, no, idolatry. Yung naghahanap sila ng ibang Diyos kasi nga they're not satisfied sa Diyos ng Israel, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at sa Diyos na magpakailanman, forever, eternal, walang katapusan, walang kamatayan. So, walang ibang Diyos, mga kasembreros, maliban sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ng sangkalupaan, ng sangkaragatan, ng sangkalawakan, mga kasembreros. So, kung kaya mga tao naghahanap ng ibang mga santo-santo, sinasamba nila, mga kasembreros, hindi nila alam na nagkakasala na pala sila sa Panginoon. So para sa ating application, mga kasembreros, ay para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay talaga itong Isaiah chapter 9 verse 3. Marami sa mundo ngayon ang kulang sa joy, kulang sa kagalakan, kulang sa tuwa, kulang sa happiness, kulang sa inner peace, sa inner contentment, mga kasembreros. And yung Isaiah 9 verse 3, mga kasembreros, ay reminder para sa atin na ang joy does not necessarily correlate with material or quantitative growth. So hindi lamang siya nakadepende sa material things. Kasi kapag nakadepende ang happiness or ang joy ng tao sa mga material things na meron sila, hindi na po yung joy na nagmumula sa heaven. Kasi ang joy na nagmumula sa heaven, kahit wala ka material things, ay may galak, may tuwa, may happiness, may kakaiba kang contentment at satisfaction nararamdaman sa iyong puso at sa iyong buhay, mga kasembreros. In other words, expanding one's possessions or even communal growth does not guarantee happiness. Tama. Kasi maraming mga taong mayaman, hindi naman kontento, broken relationships, maraming away, maraming nag-aagawan, marami pa rin ang nag-aaway dahil sa property, sa pera, sa kayamanan, and so on. So, kung kaya hindi ito yung literal at materialistic or superficial na joy na tinutukoy ng mundo, mga kasembreros, na nakabase na nagiging masaya ka lang pag may pera ka, nagiging masaya ka na lang kapag meron kang, yes, of course, kailangan natin ng pera. Okay? I'm not saying that money is bad, no? Ang possessions are bad. Hindi ko sinasabi na masama ang magkaroon ng kayamanan, hindi masama ang hindi masama, mga kasembreros, magkaroon ng ganito, because there are also blessings from God. Pero kapag ito ay naging dahilan ng away-away, ng gulo, ng pamilya, mga kasembreros, it becomes a curse, mga kasembreros. Kung kaya hindi doon dapat nakadepende. Parang lang yan parang it's a matter of priority. Saan ba nag-uugat ang iyong inner joy? Sa material things ba or sa Diyos? Kasi kapag sa Diyos, tama. Tapos kapag nasa Diyos tayo natutuwa at may contentment at may joy, mga kasembreros, at brought by the Holy Spirit, ay bibigyan niya tayo ng blessings na material things na kailangan natin, na hindi tayo mag-aaway-away, and we count them as blessings and gifts from God. Hindi siya pinagmumula ng gulo, ng hidwaan ng pamilya. Nagagets po natin? So yun po dapat yung sequence niya. So ang joy natin nagmumula sa Panginoon, tapos ang material things na meron tayo ay bonuses at blessings mula sa Panginoon. Kung kaya, kasi ang nangyayari kapag hidwaan, nag-aaway-away sila, nakakalimutan nila magpasalamat sa nagbigay, sa blessor, sa creator natin, mga kasembreros. Kasi mas
after sila doon sa away-away. Kasi nga hindi sila kontento, kasi nga hindi sila, kumapa ang joy na pinagmumulan ay hindi ang Diyos, kundi doon nakadepende sa mismong bagay, hindi doon sa nag-bless or sa blesser natin o sa creator. Alright, so ganun po siya mga kasmeros dapat. So yun lamang po in the meantime ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, joy giver, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasmeros and paalam po. I love you.